Alright, good morning na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. So pag-usapan lang ho natin itong mainit na sagutan sa pagitan ni Prosecutor General Richard Padulyon at ni Senator Marcolita. Kasi kahapon nga nagkaroon ulit ng hearing sa Blue Ribbon Committee regarding sa mga anomaly sa flood control project. At nandahil nga ho dito sa na question ni Senator Marcolita, nagkainitan ho ang kanilang sagutan. O ayon dito sa post ng News 5, no? Ayan, credit or courtesy po sa video nyo. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Ayon dito, muling nagkainitan dahil sa usaping restitution, kumbaga pagsasauli. Nagkaroon ng mainit na sagutan si Senate Rodante Marcolita at Prosecutor General Richard Padulyon kaugnay ng isyu ng restitution bilang bahagi ng aplikasyon sa Witness Protection Program WPP sa pandinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong Lunes, January 19. Iginiit ni Marcolita na hindi maaaring gawing requirements ang pagbabalik ng pera upang makonsidera ang isang aplikante sa WPP. Tinawag niya itong posibleng abuse of discretion. Wow, abuse of discretion talaga. Grabe. Pag-aabuso sa pagpapasya. Wow. Alam niyo, sa totoo lang, nalulungkot ako pag may ganito akong nababasa. Na para bang hindi patas, di ba? Ito lang ang kahilingan natin dito. Mapa-Kongres, mapa-Senado. Dapat magkasundo kayo. Dapat magkaisa ho kayo. Na imbestigahan ito ang mga di umano mga anomalya sa flood control project. At kahit ano po ang mga issue na dapat sana imbestigahan. Di ba? Para malaman ho ng taong bayan, dapat magkaisa ho kayo. Pero nakakalungkot na may mababasa tayo na parang ganito na para sa akin, walang masama. 'Di ba? Walang masama at walang mawawala, 'di ba? Kung magsauli na ito ng pera ang mga diskaya, 'di ba? At hindi lang kailangan magsauli. Kailangan din may kaukulang kaakibat na pananagutan. Kasi walang masama sa akin kung magsauli na ng pera itong mga diskaya. Nagawa nga ng iba na magsauli na. Itong mga diskaya, bakit hindi pa nila magawa na magsauli ng pera? Para nang sa ganun, maibsan ang nararamdaman ng taong bayan na sakit at galit, 'di ba? Kahit papaano maibsan na ho, 'di ba? Para nang sa ganun, pag may makita tayo na may maibalik na pera itong mga diskaya habang gumugulong ang investigasyon, at least para sa atin nagaan-gaan na kasi naibalik na ang pera. Hindi man lahat pa, kung baga halimbawa kahit kaunti pa lang, 'di ba? Kasi gumugulong pang investigasyon. Dito kay Senator Marcolita, parang ano naman to si Senator Marcolita? Oo, 'di ba? Ako mismo na nadidismaya dito kay Senator Marcolita. Ito ho, mga ka-action, mga kakamping. Panoorin po muna natin itong bangayan, sagutan. Paulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Program. Tapos na tayo dyan. Kaya nga po, sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Wala po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo there, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano naman klaseng, kaya nga nahihirapan sila eh. Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Ombudsman, hindi naman basta-basta ganun. Kinakailangan isaulin ninyo yung ininakaw niyo. Ang problema po doon, kung wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta nun? Tapos ano yung in-explain ninyo under a certain paragraph of the law, mayroong memorandum na kung saan magkukomply sila doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano eh. Is that the truth? Only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir.
Why did they do that? They did that because it was their own initiative, or you required them to do that? It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. Sabi ko nga, kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit nasa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you, sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo, pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution eh. O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-account nun? Sino nagsabi nun na kung mangungulekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion yun, Mr. Padulyon? No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion. What The is parties, if I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, cannot there is no impose an abuse. agreement. If you cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put restitution there, how can you do that? Mr. Chairman, sir, yung restitution po, yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice, representing the DOJ and the WPP, and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Paulit-ulit na po namin sinasabi na ito tayo, naghahanap tayo at naghahabol tayo doon sa mga taong nangurakot, tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Para po sa amin, para ho maibsan kahit papano yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala. Ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? And remember, Mr. Chair, if I may... Do not preach to the choir. No, I'm not preaching, Sandali Mr. sandali lang. Ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to be potential witnesses for the state. Oh, hanggang dyan lang tayo mga ka-action. Kayo nang bahala kayo nang bahala mag-psycho kung ano ba talaga ang gusto nito ni Senator Marcolita. Sa akin, sus, nako, halatang halata naman mga ka-action, mga kakamping. Oo, kaya sabi ko nga, nakakalungkot isipin na may ganito tayo na napapanood, naririnig na imbis sila magkaisa para mapanagot itong mga di umano sangkot, nakakalungkot at nakakadismaya na may ganito tayo na nakikita o naririnig gaya nitong sinasabi ni Senator Marcolita. Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.